Isang kalsada lang ang pagitan ng puting buhangin ng Boracay at ng maputik na tinitirhan ni Randy. Dito naman sa ang daang pamilya galing Iloilo, Aklan, Romblon at maging Marawi sa Mindanao. Mahirap isipin na iniwan Ang tunay na lalaki walang inurungan. Kahit paghuhugas ng pinggan. Best Man, Tuesday 8 p.m. sa GMA. Toka sila ng hapunan. Maswerte pa si Randy dahil meron silang bigas na kakainin dahil wala nito ang iba nilang kapitbahay. Kakain ka pa? Kasi kung wala yung Boracay, anak buhay namin na taga rito, Maynila talaga. Kasi doon medyo malaki-laki yung sahod. Mula nung umusbong ang turismo rito, nagmahala ng lupa at ang mga ibang residenteng nasa may beach ay nawalan. Itong lugar na ito, dito kami dinimulis. Ito ang naranasan ng pamilya ni Joe de los Santos. Ako ay pinanak sa Boracay, born ako dito eh. August 24, 1954. Ang nangyari sa amin ay parang bangungot ba sa aming pamilya. Na hindi namin sukat akalain na mangyari sa amin, na para kaming hayop, na parang inalis ba nila ang karapatan ng pangtao sa amin. Ang bahay ko ay nandoon. Third story na din bulldoze nila. Ang bahay na ipinundar niya bilang isang seaman, ipinademolish noong 2008. Hindi na raw kasi sa kanila ang lupang kinatatayuan nito. Totoo na ang iba kong mga kamag-anak ay nakabinta ng lupa dyan. Pero libre sa magulang ko hindi nakabinta. Wala po kaming naibinta na lupa kay Joey Peña. Sinubukan naming hingin ang panig ni Joey Peña na siya raw ngayong may-ari ng lupa. Ayon sa kanyang abogado, napagdesisyonan ng Supreme Court na wala na sa mga De Los Santos ang pagmamay-ari ng lupa. Isa lang ang kwento ni Mang Joe sa napakaraming kaso ng land dispute sa Boracay. Yun ang ina-argue na yung lupa na ito has been meron may-ari since time immemorial. May mga property na yung mga ninuno pa nila. So, kaso lang, siyempre may mga technical na bagay na dapat i-comply. Pero dahil na-declare na rin ito na alienable and disposable, siguro susunod dyan sa proseso na yan. But then, may mga portion pa ng property na classified as forest land. So, yun ang nagiging problema ngayon. Bagamat tila marami ang nakaambang problema kasabay ng pag-usbong ng turismo, buong loob pa rin isinusulang ng lokal na pamahalaan ng Carabao Island ang kanilang mga plano. Nakikita po natin, yan po ang proposed international airport na nagsimula. They started their clearing operation last March 2010. At nakalatag na rin ang kanilang ambisyosong plano. Mga luxury villa, 2 golf course, at may casino pa. Paano yung mga tao? Actually, nagkaroon kami ng series of consultation dito sa mga residences ng San Jose, no? And then, unang na proposals natin ay bari magkaroon ng mag-create ng new town, ita-transfer namin yung tao. Itong mga lugar na ito, babahain. Kinonsulta rin ng lokal na pamahalaan si June Palafox. Posible raw na hindi lang ang Carabao Island ang makinabang sa ganitong klaseng proyekto. Carabao Island has an advantage of size. It's a bigger land area. That's one. And still less developed than Boracay. So it can be a spillover of development from Boracay. At the same time, it can create a new development to develop also Tablas and Romblon towards its north. Basta raw maisaayos ang mga plano, maaring hindi na maulit sa Carabao Island ang mga pagkakamaling naganap sa Boracay. Dahil marami na raw malalaking investor ang nagpapakita ng interes sa Carabao Island, maaaring kaunti na lang ang panahong hihintayin para ikasa ang kanilang mga plano. Pero makikinabang nga ba lahat sa ipinapangarap para sa isla?
Boracay used to be more beautiful. Now, it looks like you never left Metro Manila.